Naghihigit kang pangkain ni Lolo. Ikalawang taon ko sa high school nang mapili akong delegado ng aming eskwelahan sa Isabela upang dumalo sa National Jamboree. Disyembre 2004 hanggang Enero 2005 iyon. Kaya't unang pagkakataon kong sumalubong ng bagong taon na wala sa piling ng aking pamilya. Excited ako noon, pero hindi ko alam na may karanasang hindi ko makakalimutan. Isang alaala na hanggang ngayon bumabalik sa akin tuwing gabi. Masaya ang unang mga araw. Iba't ibang aktibidad kasama ng mga scout mula sa iba't ibang rehiyon. Pero isang gabi, matapos ang isang bonfire event, nagsimula ang aming bangungo. 4 kami naglalakad pabalik sa base camp. Ako, 2 pang scout na sila Artemio Trufino at ang aming scoutmaster na si Maestro Valerio. Ang dinadaanan namin kalsada ay pababa, sementadong daan na matarik at sa dulo ay pakaliwa patungo sa kampo. Sobrang dilim ng paligid at tanging mga anino ng punong kahoy ang nakikita namin sa ilalim ng malamlam na buwan. Habang pumababa kami, biglang may sumilay sa pagitan ng mga puno. Isang kumikislap na liwanag na mistulang paru-paro. Ngunit kakaiba ito, masyadong maliwanag, kulay asul na tila nagliliyab, at hindi lumilipad kung saan-saan. Isa lang ang galaw nito, paikot-ikot lang na parang may hinahanap. Napatahimik kami, lahat nakatitig. Pakiramdam namin, minamanmanan kami. Dumaan kami na hindi lumilingon. Pilit pinapakalma ang mga sarili na baka kakaibang insekto lamang ito. Pero raramdam ko na lahat kami ay puro kabado. Nang malapit na kami sa kampo, nakita namin ang sementadong akyatan. Sa dulo, may isang poste na ilaw na nakatirik. Lumang streetlight na dilaw ang buga. At doon nagsimula ang totoong hilakbot. Sa ilalim mismo ng ilaw, may nakita kaming anino. Hindi tao mismo, anino lang. Malinaw ang hugis nito. Isang sundalo, suot ang helmet at lumang uniforme. Hawak ang tila rifle. Ang direksyon niya ay palayo, parang nagmamarcha. At kita namin nakatalikod siya. Ngunit ang lubos na kakaiba, wala talaga siyang katawan. Wala kami nakikitang tao, kundi puro anino lang na nakatayo at gumagalaw na para bang may sariling buhay. Nang marinig niyang yabag namin, inasahan namin lilingon siya. Kahit sino, kahit multo, liliko man lang ang ulo upang tingnan kami. Ngunit hindi. Naglakad lamang siya ng diretsyo, dahan-dahan. Parang walang pakialam sa 4 na batang nakatitig sa kanya. At ang mas nakakapangilabot pa, habang lumalayo siya, nanatili siyang nasa ilalim ng ilaw. Para bang hindi siya umali sa lugar, kundi paikot-ikot lang sa parehong espasyo. Narinig ko si Artemio na humihigpit, at si Rufino naman ay nagsisigaw na ng dasal. Si Maestro Valerio naman, nanigas, nakatitig lamang. Ako mismo, nanginginig na, hindi makagalaw. Nang biglang, tumigil ang anino. Walang hangin, walang ingay, pero biglang nagdilim ang buong kapaligiran. Ang poste ng ilaw ay kumurap ng kumurap, at sa huling sindi nito, wala nang anino. Ngunit sa halip, narinig namin ang tunog ng marcha, sunod-sunod na yabag ng napakaraming sundalo. Ang lupa'y bahagyang umuuga, para bang isang batalyon ang naglalakad. Nagkatinginan kami, lahat ay nanlulumo, at sabay-sabay kami nagtakbuhan papasok ng kampo. Pagdating sa tent, hingal na hingal kami nagsiksikan, at wala nagsasalita ng kahit ano. Ngunit buong gabi sa katahimikan, narinig ko pa rin sa malayo ang yabag ng mga bota.
paulit-ulit, parang hindi natatapos. Kinabukasan, may nakausap akong lokal na taga-baler. Nang kinuwento kong aming nakita, tumahimik siya, saka bumulong. Diyan mismo, nung panahon ng gyera, maraming sundalong Hapon na nagmarcha at hindi na nakabalik. Ayon sa mga sabi-sabi, gabi-gabi silang bumabalik sa ilaw. Hinahanap ang daan pabalik, pero hindi na nila makita. At simula noon, tuwing naiisip kong gabing yun, malinaw pa rin sa isip ko ang hugis ng anino. Nakatalikod, hindi lumilingon. Patuloy na nagamarcha sa kadiliman. Enero 14, 2019. Gabi. Sa isang maliit na barangay sa Anda, Bohol, nagsimula ang gabi na kahit kailan hindi mawawaglit sa aking isipan. Si Lolo Rogelio, 72 years old, ay kilala sa pamilya namin bilang isang istrikto, madaling magalit, at halos walang pasensyang tao. Nang gabing iyon, iyak ng iyak ang 3 buwang gulang kong pinsan. Kahit anong dede at puhat, hindi ito mapatahan. At tulad ng inaasahan, si Lolo Rogelio ay nagngingit-ngit. Patahimikan nyo nga yan! Sigaw niya, sabay sinipa ang pinto. Gabing-gabi na! Wala akong pakialam kung bata pa yan! Huwag nyo nga ako ginugulo! Nanginginig naman si Mama habang inutusan ako. Chris, tumakbo sa tindahan ni Lola Mirna. Umutang ka muna ng katol. Baka nilalamok lang, kaya iyak to ng iyak. Pagdating ko sa tindahan, lalong sumabog ang galit ni Lolo Rogelio. Leche! Bukod na lang kayo mga utang! Wala kayong mga hiya! Ramdam ko ang titig niya na parang may dalang sumpa. Lumabas na lang ako ng mabilis. Pilit na kinakalimutan ang bigat ng gabing iyon. Bandang 12:00, napansin naming lahat ang kakaibang hilik ni Lolo. Hindi yung normal na tunog. Malalim, mabigat, para bang may kasamang pag-ungol. Nagkatinginan kami ni Papa. Sabi niya, baka pagod lang daw itong si Lolo. Pero ibang nararamdaman ko, parang may malamig na hangin na dumaan sa loob ng bahay sa tuwing humihilik siya. Kinabukasan, hindi na bumangon si Lolo. Tinatawag siya ni Lola Mirna, pero hindi siya sumasagot. Nakatihaya lang siya sa bali. Nakapikit. Humihilik pa rin ng malakas. Pumasok si Papa at sinubukang buhatin siya. Ngunit ang hawakan niyang katawan ni Lolo, halos mapatras siya. Parang bakal ang bigat. Bulong niya. Tinulungan siya ni Tito Roland, pero kahit silang dalawa, hindi maigalaw ang katawan ni Lolo. Habang pinipilit nilang binubuhat, lalo lang lumalakas ang paghilik ni Lolo. Kasabay ng bawat hinga, may tunog na parang pabulong. Hatid! Napatigil silang lahat. Dinala kaagad siya sa ospital sa Tagbilaran. Pagbalik ni Lola, umiiyak ito. Patay na raw si Rogelio. Dedo na rival. Walang sakit, walang senyales, at halos agad siyang inimbalsamo na para bang may gustong magmadali. Sa burol, hindi may pintang itsura ni Lolo Rogelio. Hindi tulad na karaniwang bangkay na tila natutulog lang. Ang mukha niya ay nakakunot ang noo, nakasimangot, at tila nangangalit ang panga. Para siyang buhay na galit, ngunit nakahimlay. Normal lang po yan, maliwanag ang taga-punerarya. Pero sa tuwing titingnan ko, para bang gumagalaw ang kanyang dibdib. Isang hating gabi sa burol, habang nakaupo kami ng aking mga pinsan, biglang may narinig kaming umuungol mula sa kabaong. Hindi huni ng insekto, kundi ihip ng hangin. Tunog na pamilyar.
Nagkatinginan kami. Si Tito Roland ang unang lumapit. Baka kung ano lang narinig ninyo. Sabi niya, sabay bukas ng kabaong para patunayang bangkay lang ang naroon. Pero sa pagbukas niya, may nakita kami lahat. Gumalaw ang daliri ni Lolo. Dahan-dahan. Parang kumakapit. Mabilis niyang sinara ang kabaong at sinabihan kami. Wag niyo na lang pansinin. Pagod lang siguro tayo. Pero nakita namin lahat na namumutla siya. Pagdating ng araw ng libing, mas lalo kaming kinilabutan. Habang binababa ang kabaong sa hukay, biglang narinig ng lahat ang isang malakas na hilik mula sa loob. Hindi lang isa, hindi dalawa, 3 ulit. Nagsigawan ng ilan. Ang iba naman ay napanusal. Ngunit pinagpatuloy ang libing. Pilit na nilibing si Lolo na para bang pilit siya pinapatahimik, magpakilanman. Matapos ang libing, nagsimula ng aking bangungot. Gabi-gabi, napapaginipan ko si Lolo Rogelio. Nakasuot ng puting polo at pantalon. Nakatingin lang sa akin. Minsan hawak niyang kamay ko at pilit akong hinihila sa isang mabahong silid na puno ng dumi at amoy bulok na katawan. Hanggang sa isang gabi, sa panaginip, lumapit siya ng sobrang lapit. Ramdam kong malamig niyang hininga sa aking pisngi. Bakit mo po ba ako sinusundan, Lolo? Hintatakot na tanong ko. Nakakulot ang noo niya, galit na galit, at sa unang pagkakataon, nagsalita siya. Hindi pa ako patay. Inilipin niyo ako ng buhay. Nagising akong basang-basa ng aking pawis. 2:30 ng umaga. Nang tingnan kong paligid, ng laking aking mata. Nasa lumang upuan ako ni Lolo sa sala. Hindi nasa kama. Sa aking tabi, may basang yapak na paa. Diretsong papunta sa kwarto ng mama at papa ko. Mula roon, narinig ko muli ang hilik. Mas malakas, mas mabigat, mas galit. Doon ko naintindihan. Hindi talaga siya namatay. Hindi siya titigil hanggat may madadala siyang kasama sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na muling naging normal ang buhay naming pamilya. Akala ko, panaginip lang ang lahat. Hanggang sa magsimula na rin silang makaramdam sa presensya ni Lolo Rogelio. Unay si Papa. Tuwing madaling araw, nagigising siya na parang may bumibigat sa kanyang dibdib. Akala niya isa lamang bangungot. Pero isang gabi, nakita ko siya sa sala. Nakapikit, nakadapa, at parang pinapwersa ng isang mabigat na bagay. Nilapitan ko siya para alalayan. At doon ko nakita, may marka ng kamay sa kanyang likuran. Itim, parang paso, at hindi may paliwanag kung saan nanggaling. Sumunod naman si Mama. Isang hapon, nagluluto siya sa kusina. Bigla siyang napasigaw. Paglapit ko, nanginginig siyang nakatingin sa kawali. Chris, mahina niyang sabi. May kamay na lumusong sa mantika. Pero pagtingin ko, wala namang naroon. Ang tanging naiwan, 4 na malalim na bakas ng daliri sa gilid ng kawali. Parang nilusong talaga ng buhay na tao. Maging ang sanggol na pinsan ko na dati iyak ng iyak, biglang natulala. Tuwing 12 ng gabi, nakatitig lamang siya sa isang sulok ng kisame. Sabay tatawa ng mahina. La! Bulong niya, paulit-ulit. La! Isang gabi, dumating ang pinakamalinaw na ebidensya na hindi pa tapos si Lolo Rogelio. Nasa pagkinang kami, kumakain ng aming tanghalian. Bigla na lang gumalaw ang isang plato. Dahan-dahan itong umusog papalapit sa bakanting upuan
kaya laging inuupuan ni Lolo Rogelio dati. Pagkatapos, may umupo. Hindi namin siya nakikita, pero ang sila'y biglang bumigat, gumalaw at bahagyang lumubog na parang may nakadagan. Kasabay noon, may lumabas na hilik. Hindi mahina, hindi banayad, kundi napakalakas, galit at puno ng puot. Isa-isa kaming natigilan, nanginginig, walang makagalaw, hanggang sa marinig naming malinaw ang boses na galing sa upuong iyon. Hindi pa ako patay! Mula noon, alam naming lahat, hindi siya titigil, hindi siya aalis, at isa sa amin balang araw, isasama niya. Mula nang gabing umupo ang presensya ni Lolo Rogelio sa bakanting silya, nagsimula na magkawatak-watak ang aming pamilya. Akala namin hanggang pagpaparamdam lamang, pero nagsimulang mawala ang mga tao sa bahay. Unti-unti, isa-isa. Unang si Papa. Isang madaling araw, hindi siya bumalik mula sa trabaho niya sa pier. Ang sabi ng mga kasamahan niya, bigla na lang daw ito naglakad papalayo sa kalsada at tumungo sa tabing dagat. Sumisigaw sila, tinatawag siya, pero hindi ito lumilingon. Ang huling nakita raw, nakatayo siya sa dulo ng batuhan, katulad ng paboritong pwesto noon ni Lolo. At pagkatapos, nawala na lang ito na parang tinangay ng alon. Sumunod naman si Mama. Naghuhugas siya ng plato sa kusina na bigla siyang tumigil at napatulala sa may bintana. Narinig ko pa ang mahinang bulong niya. Pa, andyan ka na. Paglingon ko, wala na siya. Nakabukas pa ang gripo, nakasahod pa ang kamay niya, pero siya mismo'y nawala na para bang usok. Isang linggo matapos noon, pati si Lola'y naglaho. Nakita ko siya nakaupo sa harap ng altar. Umiiyak, habang hawak-hawak ang lumang sombrero ni Lolo. Naglapitan ko siya, nagbukas siya ng bibig para magsalita. Pero imbis na tinig niya, ang lumabas ay ang hilik ni Lolo. Malalim, nakakabingi. Pagkurap ko ng aking mga mata, wala na siya sa silya. Naiwan lang ang sombrero, umiikot sa sahig. Ako na lang ang natira. Laging may mga yabag sa paligid ng bahay. Laging may hilik sa dilim. Hindi ko na alam kung gising pa ba ako o nananaginip na lang. Sa bawat sulok ng bahay, ramdam kong nakatingin siya. At kagabi, habang nasusulat ako ng kwentong ito, naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa aking balikat. Mabigat, mainit ang hininga sa aking tenga, at muling bumulong ang boses na iyon. Hindi pa ako patay, at hindi ka rin mabubuhay ng matagal. Paglingon ko, wala nang bakanting silya. Nakaupo na siya roon, nakasuot ng puting polo, sombrero, nakasimangot, pero sa unang pagkakataon, ngumisi ito. This week from Japan. This is true story. Nangyari to sa akin. Ano ba yan? Puro na lang horror yung nangyayari sa akin. And before we start, of course, I ask for protection and I pray na kung sino makanood ng video na to is hindi magkaroon ng negative energy. Hindi nyo masasagap yung negative energy. So, ready na ba kayo? So, ito na nga, nag-Japan ako. And nagpunta ako sa Tokyo, Hokkaido, and sa Sapporo. So, nangyari to sa Hokkaido and sa Sapporo dalawa. Pero unahin muna natin yung sa Sapporo nangyari. Siyempre, meron kaming hotel na pinagstayan. And yung hotel na yun is, yun, haunted. And ang nangyari sa first night namin is okay naman. But pagdating dun sa second night, all I can say is it's not the typical ghost. Kasi yung meron akong isang roommate na kasama, it was 1:40 AM pasado. I was sleeping and bigla na lang akong nagising sa ilaw. Kasi bigla niyang binuksan yung ilaw. So, aliwanag pala. Ganon. Sabi ko, bakit? Anong nangyayari? Then sabi niya, nakita mo ba yun? Yung nakita mo ba yun? Sabi ko, syempre hindi. Ano ba yun? Then
kinuwento niya. Sabi niya, merong lumapit sa kanya sa kama namin. Tapos, hindi ko alam yung term, inalog siya. Niyugyug siya, or niyugyug or inalog. Like, dito sa arms niya, yung ginanon, yung parang, ginanon, alam mo yun, ng 10 beses. Then, meron siyang sinabing prayer nun, kaya yung spirit or yung ghost is tinigilan siya. And then, ginising na niya ako. Sabi ko, totoo ba? Baka nababangungot ka lang. Sabi niya, hindi. So, ang ginawa ko para i-confirm ko yung talagang nangyari, pumunta ako ng window, then yun, binuksan niya yung window, then tinignan ko. Then, nung ko na-confirm sa window, kasi, nag-iwan ng madaming handprints. So, yan, kitang-kita nyo naman na ayan yung handprints. Marami yan, din sa kabilang window, meron din. Masasabi kong bago lang siya kasi nawawala yung mga ganyang handprints sa may fog. Kumbaga kapag, 'di ba, naghipan kayo ng breath nyo dun sa window, tapos nag-drawing kayo, nawawala rin yun agad. Nawawala rin talaga yun sa moist area. Kaya, sabi ko, oh my gosh. Sabi ko, oo, totoo nga yung sinasabi mo. And then, sabi niya nga rin, bago siya, like, yanigin nung yumanig sa kanya, nakarinig na siya ng malakas na yabag. Yung yabag ng, alam mo yung, yung sinaunang hapon, yung hapon na nagyayabag, ganun. And, meron ng, like, nagnaknock sa door, and yung CR namin, may nag-flash dun sa loob. Like, papalapit sa kanya yung noise. Ganun yung pagkakakwento niya sa akin. And syempre, hindi ko ma-imagine hanggang sa yun, naramdaman ko na nga, talagang na-experience ko na rin yung na-experience niya. Kinikilabutan ako. It's not the typical ghost kasi nakakahawak na siya, nakaka-like panakit na siya, and ang aggressive nila. Iba yung multo na Watashi. Watashi Wastar. Ganon. Well, kinikilabutan na ako. Ito pa. Nag-research ako kasi bakit nagkakaganon yung hotel namin. Like, ang daming nangyayari kasi like, yung buong floor namin, talagang maingay siya. So, nag-research na kami, nag-google na kami and everything. And na-research ko na yung hotel namin na yun is, dati siyang hospital. Yes, dati siyang hospital. Hindi ko na lang i-disclose kung anong hotel siya sa Sapporo. Pero, tinayo yung hotel na yon nung taong 1934. 1934. Ganun siya katagal. Sabi ko, ay, kaya pala, now I understand. So, yun nangyari dun sa Sapporo. Na-document ko siya sa YouTube ko. Abangan nyo na lang. So, ayun yung ganap sa Sapporo. And iba rin yung ganap sa Hokkaido. Well, sa Hokkaido, maikli lang naman. Kasi nagstay lang kami dun sa isang parang apartment, Airbnb, or like apartment hotel. Doon ako nagkaroon ng ubo, like super bad cough. And every night lang siya umaatake. And hindi ko alam kung connected ba siya or what. But after kasi namin doon, and after ko makauwi dito sa Philippines, okay na ako. Pero ito kasi yung moment doon. 3 a.m. naman yun. And then, hindi talaga ako pinapatulog ng ubo ko. Like from 10 p.m. to onwards na madaling araw. Ganon. Then, nung pumatak yung 3:00 ng madaling araw, talagang tinignan ko sa phone. Mubo ko nun eh. Feeling ko para akong sinasakal. And then, alam niyo yun, yung meron kang like feeling na mabigat na parang meron ako dito like, meron ditong something. Alam ko nandito siya, ganon. Tapos meron din ako doon sa harap ng kama, like nakatayo siya. And then, meron akong nakita, mga sesi! Hindi sila demure doon, yung nakita ko. Kasi nandun siya sa labas ng window. So, kita-kita ko siya dumadaan. And, medyo interesting lang kasi, yung mga multo doon, walang paa. Nakalutang sila. Bakit ganun? Nakalutang. Yun, nakalutang yung nakita ko. So, 3 times siyang dumaan. Na ganon. Sa window namin. Napamura talaga ako sabay pray. Kasi, ayun yung like, first time kong experience sa abroad na medyo, like, horror talaga. Like, literally haunted yung napuntahan namin. Kaya, ngayon, I thought kwento-kwento lang yung mga ghosts sa Japan until, ayun,
na ano ko naman siya, na experience. Kaya, grabe siya. So, feeling ko, pag ganun, need niya lang magdala ng mga sage or everything and lagi lang mag-pray talaga. Kasi grabe, talagang hindi sila demure doon, nagpapakita pa sila. Kakaibang klase. So, ayun lang. I hope you guys enjoyed this story time and yun, always pray. Yun ang masasabi ko.